Hi mga hustler, Pat here at welcome sa panibagong video natin. Mga hustler, tanong ko lang, sinong gustong maging Maxim rider dito pero walang magtuturo or walang mag-guide sa kanya? Well, tama ka ng medyong pinuntahan. So puno mo na yung snacks mo, drinks at upuan kasi mahaba-habang story at mahaba-habang tutorial to. At sa video nito, ituturo natin kung paano mag-apply, gamitin yung app ni Maxim or Taxi. At the same time, paano kumuha ng orders at paano yung diskarte sa pagkuha ng orders kay Taxi or Maxim. Disclaimer lang sa mga dati ng Maxim rider or any platform such as Grab, Move It, hindi po para sa inyo to. Para to sa mga newbie na gusto maging Maxim rider na walang mag-guide sa kanila at walang magtuturo katulad ko. So based lang po to sa experience ko na on field. Kaya without further ado po, roll intro. Bali, ang una natin gagawin i-download muna natin tong Taxi Driver mula sa Play Store. And then since newbie pa lang tayo, ang i-click natin to register para makagawa tayo ng account dito kay Maxim. After natin pindutin ang register, mapupunta tayo sa interface kung saan ilalagay natin yung location at the same time yung telephone number natin. Make sure na tama yung telephone number kasi dyan tayo tatawagan ni Maxim operator to confirm na meron na tayong account sa kanila. After nun, iselect natin yung services using car or motorcycle. After nun, kukunin ni Maxim yung personal information nyo para ma-record nila sa system nila. Yung sa pinakamaba, yung recruitment code, bali gagamitin nyo yan once na nagpa-load na kayo kay Maxim to avail more discount. In this part, about naman sa vehicle or unit na gagamitin natin throughout sa Maxim career natin. Dapat kompleto yan at match kasi mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit dapat tali lahat. And as much as possible, dapat may plate tayo para hindi tayo sitahin ng mga enforcer sa daan. At lastly, dito na tayo sa driver's license. Ang kailangan na license ni LTO kasi hindi tayo magre-rely kay Maxim. Kay LTO tsaka mga enforcer sa labas is pro. Pero may mga ibang kakilala na non-pro pa yung lisensya nila. So kung gusto mo talagang maging pwede naman sa non-pro, kaso take your own risk. Siguro masid-masid ka na lang kung may nakikita kang enforcer, lalo na kung LTO yung mga naninita. Dapat be aware po sa daan. Finally, after mong makumpleto yung application mo kay Maxim, in a few minutes or hours, tatawag sa'yo si Maxim operator to confirm lahat ng mga in-inputs mo doon. Then, after ng conversation nyo, magsasend siya ng message sa cellphone mo, kaya dapat siguraduhin mong tama yung number na nilagay mo. Kasi doon nila isi-send yung login number mo as well as yung password na i-input mo dun sa taxi app. Kaya kung natapos mo to,
kino-congrats na kita bilang isang Maxim rider. Congrats po! This time, ilalagay na natin yung login number pati yung password na sinend sa atin ni Maxim through SMS. After natin i-login, mapupunta kagad tayo dito sa dashboard ni Maxim, wherein makikita natin yung mga orders ni client. Ako kasi filter ko yung mga request ni client. By the way, 4 pala yung option natin sa pagpili dyan. Meron pabili, foods and goods, helper, at bike delivery. Yung pabili, magpapabili si client ng kung ano such as gamot, pagkain, etc. etc. Then sa food and goods, more parang Food Panda or Grab. And sa helper, kung ano yung kunwari, papatulong si client na magpalinis o kaya magpapatulong magbuhat. And lastly, yung bike delivery. Yung bike delivery, pwede natin siyang i-refer as angkas. So, pinaganda lang nila ng konti yung pangalan niya dyan. So, ako lagi, ang pinipreset ko, itong helper at bike delivery. Mas maganda ito, lalo na kung bago-bago ka lang, kasi hindi ka maglalabas ng pera. More on, naghahatid ka lang kay customer or tutulong ka dun sa ni-request niya sa taxi app. Kung napapansin nyo sa may upper left corner ng ating dashboard, may makikita kayong 95.66 pesos. Yan yung sinasabi ko sa inyong kinukuha ni Maxim na komisyon sa bawat clients na nakukuha natin sa labas. So, dapat pinapa-refill natin yan. So, paano ba ito i-refill? Yan yung tanong ng iba. Hindi po natin siya pwedeng i-refill sa mismong Maxim app, kundi gagamit po tayo ng GCash account. Bakit GCash? Kasi may mga customer po tayo na minsan ang binabayad nila through GCash and cash. So pwede po yung dalawang yon. Ngayon, sa GCash account po, doon natin ipapasok yung pera natin para malagyan natin ng pera yung account natin sa Maxim. Ngayon, pag may GCash na kayo, punta kayo sa bills, then i-search nyo Maxim. Then pag nakita nyo yung Maxim Rider, click nyo lang yon. Then lalabas yung account number, account name, and email address. Note po ang pinaka minimum po na pwede natin i-load kay Maxim Rider, minimum means pinakamalit, is 300 pesos lang. Ulit po 300 pesos lang yung minimum niya pwedeng ipaload kay Maxim. After yung bayaran, magno-notify sa inyo si Maxim na meron ng laman yung account nyo. Para makita mo yung account number, ilalagay mo sa GCash, balik ka sa Maxim app, then pindutin mo yung menu. Tapos sa taas ng show profile, yun yung account number mo. At dahil dyan, pwede na kayong kumuha ng orders mula kay Maxim. After natin malagyan ng load ng ating account, punta na tayo sa dashboard. Kuha na tayo ng orders kay Maxim. Kung napapansin nyo sa upper right side ng ating app, nakalagay na auto off. Remember, pag ginagamit nyo yon, lagi nyo siyang i-off. Why? Kasi si Maxim, nag-a-assign siya ng malalayong orders mula kay client. That's why
ino-off ko siya. Ngayon, tingnan nyo dito sa isang deliveries ko. Simula nung video na to, sinasabi ko sa inyo na ang pinaka maximum na pwede nyong kunin na distance ng ng client nyo is pinaka maximum is 3.4. Bakit? Kasi masyado nang malayo yon at aksaya na sa gas natin. Kaya in my own experience, 3.4 is the best na distance from your location to the location of your client. Lagi niyong tatandaan, maximum of 3.4 lang para hindi ganun kagastos sa gas. Lalo na ngayon tumataas ang gas natin. Kaya mahirap bumiyahe ng sobrang layo. Minsan kasi ina-assign nila 6 kilometers, 5 kilometers. Masyado nang malayo yun. Lugi naman tayo dun as a Maxim rider. Pag kukuha na tayo ng booking, dapat i-set up muna natin yung Maxim app natin to Google Map. Wag Waze. Kasi Google Map, trusted ko na yan ever since. Waze, wala akong tiwala eh. So, iset natin siya as Google Maps. Then, balik tayo dun sa orders and bike delivery. Then, tingnan natin yung order ni client. Sa pagkuha ng order ni client, makikita natin dalawa yan, di ba? Taas tsaka baba. Yung sa taas, yung current location ni client. At yung nasa baba, yun yung pupuntahan ni client. So, para mapuntahan natin yan, i-click natin yun sa taas para ma-show yung address ni client. Sa mga hindi marunong gumamit ng Google Map, may tricks ako sa inyo. Ang gawin nyo, punta kayo sa bahay ng tropa nyo or kasama nyo, yung malayo, then uwi kayo sa bahay nyo, gagamitin nyo yung Google Map. In that way, makikita nyo kung paano gumagana yung Google Map. Makikita nyo kung ilang kanto, kung paano kakaliwa. Yun lang kasi yung simple tricks na pwede nating i-apply pag gusto nating gamitin yung Google Map. Then yun sa yun sa arrival time, always magbibigay tayo ng allowance. Hanggat hindi pa tumatawag si client or hindi pa siya lumalabas, wag nating pipindutin yung arrive. Kasi minsan sobrang tagal ni client or minsan fake booking din, hindi na natin may i-cancel yung order nila. And the rest, pag pinindot natin nasa baba, yun yung pupuntahan ni client. And that's the end of our tutorial. If you find this video informative, please po like and share para makatulong din tayo sa mga bagong or mga gustong mag-apply as a Maxim rider. This is APT Motovlog signing out.